sapat na sabihin na may pananampalataya kung sa buhay natin ay walang nakikitang gawa. Ang tunay na pananalig ay may kasamang kabutihan na nakikita sa paraan ng ating pamumuhay sa bawat araw. Kung may taong nangangailangan, huwag lamang tumingin. Kung kaya mong tumulong, huwag mo itong palampasin. Maliit mang bagay ay iyong maibigay. Kapag bukal sa puso, mahalaga ito sa harap ng Diyos na buhay. Ang pananampalataya ay hindi salita lamang. Ito'y nakikita sa bawat ating ginagawa. Kung ang puso'y kay Kristo, tunay na nakalaan. Pag-ibig at kabutihan ang bunga ng pamumuhay natin sa Kanya. Ipakita sa atin. Hindi kailangan ng malaking bagay upang makapaglingkod. Minsan isang kamay lamang ang sapat upang makatulong. Isang salitang nagbibigay ng pag-asa, isang pusong marunong umunawa sa kapwa. Huwag nating hintayin tayo ay magkaroon ng marami bago natin matutunang magbigay sa nangangailangan. Kung ano ang mayroon ka, gamitin sa kabutihan. Dahil nakikita ng Diyos ang pusong handang maglingkod sa Kanya. Pananampalatayang may gawa, hindi lamang sinasabi kundi sa buhay talaga. Sa bawat kabutihang ating ginagawa, naway makita ng mundo ang pag-ibig sa atin ni Kristo. Maniwala at kumilos, magtiwala at maglingkod, dahil ang pananampalatayang tunay ay may bungang nakikita sa buhay. Sa dami ng bagay
na aking hinahanap. Sa mundo'y maraming pangakong kumikislap, ngunit natutuhan kong hindi lahat ay mahalaga. Kay Kristo lamang matatagpuan ang tunay na ligaya. May mga panahong ako'y naliligaw, at sariling lakas ay nauubos at sumasadsad. Ngunit kapag sa Kanya ako muling lumalapit, ang pusong pagod ay nakakahanap ng kapayapaan sa paligid. Hindi sa yaman, hindi sa pangalan, hindi sa lakas o sariling kakayahan. Ang tunay kong kailangan sa buhay ay si Kristo na aking sandigan at gabay. Kay Kristo lang ang aking kaligtasan. Kay Kristo lang ang tunay na kapayapaan. Kahit magbago ang takbo ng mundo, ang pag-ibig niya'y mananatiling totoo. Kay Kristo lang ako'y mananatili. Sa bawat pagsubok, siyang aking kakapitan. Kung mawala man ang lahat sa aking buhay, basta't kasama ko si Kristo, sapat na ang Kanyang kamay. May mga bagay na minsan kong inakala na siyang magbibigay sa akin ng ligaya. Ngunit nang dumating ang panahon ng pagsubok, nalaman kong si Kristo ang tunay kong sandigan sa lahat ng unos. Kaya hindi na ako hahabol sa mundo, hindi na ako aasa sa bagay na lilipas din. Ang puso ko'y kay Kristo ko itatalaga, dahil ang buhay na kasama siya ay may pag-asang dala. Kay Kristo lang ang aking pipiliin. Sa bawat araw, siyang aking susundin. Kahit mahirap ang daang tatahakin, kay Kristo lamang ako mananatili, at siya'y aking pupurihin. Kay Kristo lang ako'y aasa, kay Kristo lang ako'y mananatili. Sa buhay at sa kamatayan, si Kristo lamang ang aking kaligtasan. Kapag dumating ang araw na pagod ka na, at tila wala ng lakas ang iyong katawan,
Huwag mong piliting ikaw lamang ang lumaban. Lumapit ka sa Diyos at sabihin ang iyong kailangan. Hindi kahinaan ang huminto sandali. Hindi kabiguan ang umiyak sa gabi. May mga laban na hindi kailangang sarilinin. May Diyos na handang makinig at tumunawa sa atin. Kapag hindi mo na kaya, sabihin mo lamang sa Kanya. Kapag ubos ng iyong lakas, sa Kanya ka lamang tumawag. Kapag hindi na kaya, sa Diyos ka lumapit. Kapag mabigat ang puso, sa Kanya kumapit. Hindi man niya alisin agad ang iyong problema, bibigyan ka niya ng lakas para harapin ang bawat umaga. Kapag hindi na kaya, huwag mong itago ang luha sa iyong mata at bigat sa puso. Hindi kailangang maging matatag sa lahat ng oras, dahil ang Diyos ay kasama kahit sa iyong kahinaan. May mga araw na wala kang maipagmamalaki, ngunit hindi nababawasan ang halaga mo sa Kanya. Hindi nasusukat ang buhay sa iyong tagumpay. Mahal ka ng Diyos kahit ikaw ay nadadapa. Kaya huwag mong ikumpara ang iyong buhay sa mga taong tila nauuna sa paglalakbay. May kanya-kanyang panahon ang bawat isa, at ang Diyos ay may sariling oras upang makasama ka. Kapag hindi na kaya, sa Diyos ka lumapit. Kahit mabagal ang hakbang, patuloy na humakbang. Hindi kailangang malaman ang lahat ng sagot, sapat nang alam mong hindi ka niya bibitawan. Kapag pagod ka, magpahinga ka muna. Kapag umiiyak ka, manalangin ka. At kapag dumating ang panibagong umaga, muli kang bumangon at sa Kanya'y sumamba. Pagod ka na ba sa bigat ng buhay? Sa mga problemang araw-araw mong taglay? Minsan gusto mo nang tumigil at sumuko, pero may Diyos na patuloy na naghihintay sa iyo. Pagod ka na ba sa dami ng iniisip, sa
Mga gabing luha ang iyong kapiling. Hindi mo kailangang sarilinin ang lahat. Lumapit ka sa Diyos at sabihin ang iyong hinahanap. Kung hindi mo na kayang magpatuloy, sa Diyos mo sabihin ang iyong pagod. Hindi niya hihilinging maging malakas. Hahawakan ka niya kapag ikaw ay nanghihina. Pagod ka na ba? Lumapit ka sa Diyos. Ibigay sa Kanya kung bakit kailangan mong pagdaanan ang lahat. May mga sagot na matagal mong hinihintay, at may mga sugat na hindi agad gumagaling. Hindi masama kung minsan ay mapagod. Hindi kahinaan kung ikaw ay lumuha. Ang mahalaga'y hindi mo tuluyang bibitawan. Ang Diyos na sa'yo'y patuloy na nagmamahal. Pagod ka na ba? Lumapit ka sa Diyos. Sa Kanya mo huwag matakot kapag dumating ang pagsubok. Kahit minsan ang puso mo'y mapuno ng lungkot, may mga araw na ikaw ay manghihina. Ngunit sa Diyos may lakas kang makukuha. Hindi lahat ng laban ay madaling harapin. May mga sugat na matagal bago hilumin. Kapag ang mundo ay tila ayaw kang unawain, sa Diyos ka kumapit at huwag kang bibitiw sa panalangin.
Kapag dumilim ang iyong paligid, sa Diyos kumapit at huwag nang lumihis. Kapag ang lakas mo ay tila nauubos, sa Kanyang biyaya muli kang lalakas ng lubos. Huwag matakot sa dumating na pagsubok, kahit ang puso mo'y mapuno ng lungkot. Hindi man madali ang iyong paglalakbay, ang Diyos ang magiging lakas at gabay. Huwag matakot kahit mahirap ang daan, kahit ang luhay patuloy na bumabagsak. Hindi ka niya iiwan sa gitna ng laban. Sa bawat pagsubok, siya ang iyong sandigan. May mga pagsubok na hindi natin pinili, may mga sakit na hindi natin hiniling. Ngunit kahit hindi natin ito maintindihan, may Diyos na kasama sa bawat pagdaraanan. Hindi man agad mawala ang problema, hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Bawat umaga ay panibagong simula, at bawat pagsubok ay may aral na dala. Huwag matakot sa anumang pagsubok, kahit minsan ay mabigat at puno ng lungkot. Patuloy kang lumakad, huwag kang bibitiw, dahil ang Diyos ay kasama mo sa bawat pagsubok. Huwag matakot, patuloy na manalig, kahit ang buhay ay minsan mahirap tiisin. Sa bawat unos, sa Diyos ay kumapit, dahil siya'y may kapayapaan. Sa Kanya ka lumapit. May mga taong nag-iwan sa iyo ng sugat, may mga salitang hanggang ngayon ay masakit. Hindi madaling kalimutan ang nangyari, ngunit matutong magpatawad upang puso'y mapalaya. Hindi ibig sabihin na tama ang kanilang ginawa, o kailangan mong kalimutan ang sakit na nadama. Ang pagpapatawad ay hindi pagsang-ayon sa mali, kundi pagpiling hindi na mamuhay sa galit at bighati. Ibigay sa Diyos
simula ng bagong panahon. Matuto kang magpatawad, bitawan ang galit. Huwag mong hayaang kahapon ang magdikta sa iyong buhay. Sa Diyos mo iwan ang lahat ng iyong nakaraan at piliin ang kapayapaang nais niyang ibigay sa'yo kailanman. May mga taong maaaring hindi humingi ng tawad. May mga sugat na hindi agad nawawala ang bigat. Hindi mo kailangang hintayin silang magbago upang matutunan mong mamuhay ng payapa sa puso mo. Maaari kang umiyak habang ikaw ay nagpapatawad, dahil ang tunay na sakit ay hindi agad nawawala. Ngunit sa bawat araw na pipiliin mong magpatawad, unti-unting gagaan ang pusong matagal nang nasasaktan. Matuto kang magpatawad kahit mabigat sa puso, dahil nais ng Diyos na mapalaya ka sa sakit na ito. Hindi mo mababago ang nangyari sa nakaraan, ngunit maaari mong piliing magkaroon ng bagong simula ngayon. Bitawan ang galit, sa Diyos mo ito ilagay. Hayaan mong kapayapaan ang pumalit sa iyong buhay. Matuto kang magpatawad kahit hindi madali, dahil sa pagpapatawad puso mo'y muling magiging malaya. Salamat sa taong iyong tinawag, na buong pusong sa'yo'y naglingkod. Sa gitna ng hirap, siya'y hindi umatras. Dahil sa iyo, Panginoon, siya'y nagpatuloy sa paglilingkod. Sa bawat araw na siya'y nagsisikap upang pangalan mo'y kanyang maitaas. Kahit pagod at maraming pagsubok, sa iyong gawain siya'y nananatiling tapat at lubos. Panginoon, palakasin mo siya sa bawat araw ng kanyang paglilingkod. Ingatan mo ang kanyang puso at panatilihin siyang tapat sa iyong utos. Salamat sa iyong lingkod, Panginoon, na ginamit mo upang kami gabayan. Sa kanyang buhay nakita namin ang iyong kabutihan, at sa kanyang paglilingkod nadama namin ang iyong pagmamahal. Salamat sa iyong
araw na siya'y napapagod, ngunit sa'yo ay patuloy na kumakapit. May mga luha na hindi namin nakita, ngunit sa panalangin, ikaw ang kanyang pag-asa. Hindi man namin masuklian ang kanyang ginawa, alam mong lahat ang sakripisyong kanyang dala. Bawat kabutihan na kanyang ibinigay sa iyong harapan, Panginoon, ay hindi masasayang. Salamat sa iyong lingkod, Panginoon, sa buhay na kanyang inilaan sa paglilingkod. Patuloy mo siyang gabayan sa kanyang paglalakbay at bigyan mo siya ng lakas sa bawat araw. Salamat sa iyong lingkod, salamat sa kanyang sakripisyo. Patuloy mo siyang gamitin, at sa iyong pangalan siya'y manatiling tapat magkailanman. Sa bawat araw ng aking paglalakbay, ikaw, Panginoon, ang aking gabay. Kahit mahirap ang landas na tatahakin, sa yapak mo'y patuloy kong susundin. Kapag ang daan ay puno ng pagsubok, sa iyong salita ako'y muling sinubok. Kapag ang lakas ko'y unti-unting nauubos, sa iyong presensya ako'y lalakas ng lubos. Turuan mo akong magtiwala, sa bawat araw ikaw ang aking pag-asa. Turuan mo akong sumunod sa iyo, upang sa buhay ko'y kalooban mo ang matupad ko. Sa iyong yapak ako'y susunod, kahit ang daan ay mahirap tahakin. Sa bawat hakbang ikaw ang aking gabay, sa piling mo'y hindi ako mawawalay. Sa iyong yapak ako'y susunod, kahit may luha sa aking mga mata. Kahit saan mo ako dalhin sa Ama, ikaw pa rin, at wala nang iba. May mga bagay na
dahilan. May mga araw na ako'y muling matatakot, pero sa bawat hakbang ikaw ang aking sandigan. Sa iyong yapak ako'y susunod, sa iyong salita ako'y susunod, kahit saan mo ako dalhin. Panginoon, ikaw palagi ang aking susundin. Akala mo'y hanggang dito na ang iyong buhay, dahil sa dami ng bigat na iyong taglay. May mga pangarap na hindi pa natutupad, ngunit hindi ibig sabihin na wala ng bukas. May mga araw na parang walang pagbabago, at tila paulit-ulit ang sakit na nararamdaman mo. Ngunit habang humihinga ka at patuloy na lumalaban, may Diyos na gumagawa kahit hindi mo pa nakikita ang dahilan. Hindi pa tapos ang iyong kwento, may dahilan pa ang bawat yugto. Kahit mabagal ang pagbabago, patuloy kang maniwala sa Diyos na totoo. May gagawin pa ang Diyos sa atin, kahit ngayon ay hindi pa natin nakikita. May mga bagay siyang unti-unting binubuo, habang tayo'y natututo ring magtiwala sa Kanya ng totoo. May gagawin pa ang Diyos sa atin, kaya huwag mong isipin na wala ng pag-asa. Ang buhay mo'y hawak pa rin ng Kanyang kamay, at may dahilan pa kung bakit Kanya ginising sa bawat araw. May mga pintuang hindi pa Niya binubuksan, may mga panalangin wala pang kasagutan. Hindi ibig sabihin na Siya ay wala, minsan naghihintay lamang Siya ng tamang panahon para sa atin. May mga bagay na kailangan nating bitawan, may mga aral na kailangan munang pagdaanan. Hindi man natin gusto ang lahat ng nangyayari, maaaring ginagamit Niya ito upang tayo'y
Kapag ang hangin ay biglang lumakas, hindi agad sumusuko ang agila sa hirap. Sa halip na matakot sa malakas na hangin, ginagamit niya ito upang siya'y muling umangat sa atin. May mga panahong kailangan mong huminto, hindi dahil sa takot kundi upang magpahinga. Dahil kahit ang agila ay marunong maghintay bago muling lumipad at harapin ang buhay. Hindi kailangang laging mabilis, hindi kailangang laging malakas. Ang mahalaga'y hindi ka tuluyang susuko, at sa Diyos ay patuloy na lalapit. Katulad ng agila, matutong maghintay kapag dumating ang mundo sa iyong buhay. Hindi lahat ng laban ay kailangang madaliin. Minsan kailangan mo munang matutong huminga at manalangin. Katulad ng agila, gamitin ang hangin bilang lakas upang muli kang bumangon. Kung may pagsubok na hindi mo kayang baguhin, sa Diyos mo iwan at patuloy na manalig at manalangin. May mga bagay na hindi mo kontrolado, may mga pangarap na hindi agad natutupad. Hindi ibig sabihin na ikaw ay nabigo. Baka may ibang daang inihanda ang Diyos para sa iyo. Huwag mong ikumpara ang iyong paglalakbay sa taong tila nauuna sa iyong buhay. May sarili kang panahon at sariling daan, at may Diyos na gumagabay sa iyong patutunguhan. Katulad ng agila, huwag kang matakot kahit minsan ang buhay ay puno ng unos. Hindi man malinaw ang iyong tatahakin, sa kamay ng Diyos matututo kang magtiwala at manalangin. Kung ngayon ay mabigat, huminga ka muna. Hindi kailangang tapusin ang lahat ngayong araw. Bukas ay may panibagong pagkakataon, at sa Diyos may lakas para sa